Good evening po mga kapatid. Ang daming ang daming trapo, dinastiya, no? Sa Pasay, sa Las Piñas, sa Lipa City. Bilib din po ako sa mga taong tong kakapal ng mga mukha, no? Hindi na naawa sa ating bansang Pilipinas. Gusto talaga nilang hawakan ang Pilipinas hanggat mahahawakan at hanggat nauuto ang taong bayan. Nakakagigil mga kapatid, no? Sipin nyo, etong si Recto, napabalita na tong may issue na to sa PhilHealth, di ba? Si Vilma Santos, naturingan ding artista. Kaisa rin to ni na Philip Salvador, no? Tinawag pa yung anak para lang tumakbo na vice governor. Sipin niyo po, sa Las Piñas, Villar, Higuera, Aguilar. Yan po ay magkakapatid sa ina. No? Hawak na nila ang Las Piñas, ang Parañaque. Etong mga Recto, ang Lipa City, ang Batangas, gusto rin nilang hawakan. Napakarami pong mabubuting kandidato na hindi pera ang habol, no? Yung sa Pasay, no? Yung si Isko Moreno sa Manila. Mga artista sila, no? Akala mong gagaling. Diyos ko, kakabwisit. Ito, pakinggan nyo tong sigaw ng anak ni Vilma Santos. No? Ito, ayan po, si Lucky. Tinawagan daw siya ng kanyang ina, no? Tinawagan daw siya ng kanyang ina para tumakbong vice governor. Kakatawa. Napakarami pong ating magaganda at magaganda ang pananaw at may mabubuting layunin sa bayan. Alam niyo po, masakit isipin. Pero may sala dito, mamamayang Pilipino yung mga nagpapaloko. Sana lahat ng kaisipan ng taong bayan katulad natin na binibigyan ng hanggana ng mga mapang-abuso, no? Matindi po. Sorry po, hindi gumana ang aking Instagram dito sa tablet. Ang gamit ko po ay cellphone ngayon, ano? Talagang hindi po natin maubos maisip itong si Luis Manzano, di ba? Ayan, nangangampanya. Tatakbong vice governor at ang nanay niya ang governor. Kakapal ng mga muka. Etong si Luis, di pa naman natin nasubukan to kaya lang hindi dapat, no? Kasi ang mga pakay ng mga ganito na pamilya na, etong mga nasa Bacoor, mga rebelya, no? Sa totoo lang po, okay lang naman sana kung hanggang local government, mga mayor lang no? Pero kung congressman, gobernor, senador, may matindi na po ito. Kagaya ng mga bilyar. Hindi na po talaga tama na iboto pa ang mga ito. Kaya mga kapatid, sa huling hirit ng ating kampanya, huwag nyo iboboto ang magkakaapelyido. Huwag nyo iboboto ang mag-iina, mag-aama, mag-anak, magkakapatid. Grabe po. Hindi na po paglilingkod ang kanilang hinahabol sa gobyerno. Sila po yung nag-uunahan na mahawakan ang leeg ng bansang Pilipinas, kagaya ng mga Duterte. Pero hindi nagtagumpay ang mga Duterte, kagaya ng sinisigaw nitong kanyang Pilipinas, Duterte pa rin! Duterte! Duterte! Pilipinas, Duterte pa rin! Duterte!
Duterte! Pilipinas! Duterte! Dismayado na sila. Dismayado na tong mga to. Kasi, akala nila ang Pilipinas, kagaya ng Davao, na kayang-kaya nilang pasunurin ang mga tao doon. Nagkamali sila. Nasa Katagalugan tayo. Lahat ng wala sa Davao, isinusuka sila. At maging mga nasa Davao, sinusuka na rin sila. Nakakaawa naman to si Kitty, ano? Nakakaawang nakakarumi, no? Yumabang? Wala na eh. Kaya sila na mismo ang nangangampanya, sila na mismo ang sumisigaw. Nakakahiya sa ibang bansa. Ipipilit ang berdugo sa bansa. Walang kakwenta-kwenta. Oy, Kitty, mahiya ka naman. Mahiya ka. Diyos ko. Wala ka bang kahihiyan, kadalaga mong tao? Oy, sinisigaw mo, Duterte. Ang Duterte, berdugo. Ako. Alam na alam ng buong mundo na ang Duterte ay berdugo. Huwag ka na magsisigaw. Nakakatawa ka lang, ining. Ha? Pinagtatawanan ka dahil halos malagot na yung litid mo. Sa iyong leeg, halos bumaliktad na ang lalamunan mo sa pagsigaw ng Duterte. Kakahiya. Kung ako anak ni Duterte, tatahimik ako kasi nahihiya ako. No? Tinatanggap nyo na lang ang panlalait ng tao, tinatanggap nyo na lang ang pag-ayaw ng tao sa inyo. Maigiit nyo lang ang gusto nyo. Hanggang saan ka magiging ganyan? Alam nyo yung ginagawa nyo? Lalo na yung mga kaalyado nyo na pinagtatawanan ang mga mabubuting kandidato. Lalo lang nasusuklam sa inyo ang tao. No? Lalo lang nasusuklam ang tao sa inyo. Sa ginagawa ninyo. May mga nagpakalat pa ng fake news regarding kay Senador Kiko Pangilinan, no? Binura na po. Binura na yung kanilang ginawang post, no? At napag-alaman na nga po na ito ay fake news. Ang dami yung ginagawa. Maipilit nyo lang ang inyong mga katarantaduhan. Diyos ko. Si Robin Padilla nag-a-assume na panalo na sila. Ito si Kitty Duterte, no? Halit na ang lalamunan sa pagsigaw ng Pilipinas, Duterte pa rin. Kakahiya ka. Isinuka na, tagpapasalamat ng Pilipinas dahil wala na yung berdugo mong ama. Mahiya naman kayo ni Sara Duterte, no? Lahat na lamang ng katarantaduan nyo, pinipilit ninyo. Ang kakapal na talaga ng mga pagmumukha nyo. Kayo naman, ang mga taga-Comelec, pakinggan nyo yung reklamo ng mga makabayan. Hanggang ngayon, nire-red tag. No? Mga taga-Comelec, hoy! Pakinggan nyo yung mga makabayan na party list. At hanggang ngayon, nire-red tag. No? Sobra na. Bakit di nyo pinapansin yan? Ha? Bakit kailangan yung i-red tag ang mga kandidato? Ano bang ginawa nila sa bansa? Yang NTFL CAC na yan, ano? Yan ang pasimuno sa panre-red tag. I-red tag nyo kung nakikitahan nyo na ng gugulo, kung nakikitahan nyo na masama ang pakay sa bansa, wala eh. Itinutuwid pa nga nila yung mga mali sa gobyerno eh. Mabastos kayo, wala na kayong piniling tao, lahat na lamang. No? Kakahiya kayo. Tuwing eleksyon na lang, ganyan, ayaw na ayaw ninyo sa matitinong kandidato. Mga kapatid, lalaban tayo kung lulukuhin ang boto natin. Ayan, nagbabantay din daw si Sara Duterte. Kabaliktaran yan.
Sila manluloko. No? Lahat ng ginagawa ng mga Duterte kaysa magbabantay daw sa eleksyon para wala makapanloko, sila ang manluloko, kasabwat nila ang China. Eh ngayon pa lang may mga anomalya na eh. Yung mga online vote ng mga OFW eh. Ayan eh. Naglalabasan eh. Mga reklamo. Eh di lalo na nga dito sa atin dahil ang iniisip nila mga Pilipino. Kaya dapat nawawala na sa Comelec yang si Garcia at si Martires. Kasi hanggat nandyan yung mga yan, delikado lagi ang ating eleksyon. No? Pero sana itong pagkakataong ito, wag silang magkamali. Dahil kakita naman natin kung sino sinusuportahan ang taong bayan. Hindi naman uso sa ating yung mga survey na yan eh. Ang nakikita ng ating mga mata ang ating pinapaniwalaan. Kaya mga kapatid, wala ibang dapat magbantay ng boto kundi tayo. No? Tayo. Dahil hindi na natin hayang maulit ang eleksyon 2022 ngayon 2025. Bagamat hindi ito presidential election, ito ay senatorial at congress election lang, no? Kailangan bantayan natin to. Winiwindang nila eh. No? Ang taong bayan kasi eleksyon. Winawalang hiya tayo nitong dami, pati yung mga aksidenteng nangyayari na yan. Kung hindi yan sinadya, dala yan ang kamalasan ng mga Duterte. Sila ang nagbibigay ng kamalasan sa bansa dahil wala na silang inisip, kundi ang kanilang kapakanan, sariling kapakanan, manggulo, maghasik ng mga fake news, magmura, mang-away, wala na eh. Kamalasan ang dala ng mga Duterte sa bayan natin. Yan lang po mga kapatid. Salamat.